Alalahanin mo ito. Hindi mo lang inaangkin ang kasaganaan para sa sarili mo. Ipinagpapatuloy mo ang isang pamana. Ikaw ang sagot sa isang kwentong hindi natapos. Ikaw ang panaginip na hindi nila naisabuhay. At ikaw ang mabubuhay nito ng buong tapang, buo at malaya. Hindi ito swerte, ito'y pagkakaayon. Walang tunay na swerte kung wala ang pagkakatugma. Ang tunay na kasaganaan ay dumarating kapag ang iyong kilos, damdamin at hangarin ay naaayon sa enerhiyang hinihingi mo. Alalahanin mo ito. Hindi mo lang inaangkin ang kasaganaan para sa sarili mo. Ipinagpapatuloy mo ang isang pamana. Ikaw ang sagot sa isang kwentong hindi natapos. Ikaw ang panaginip na hindi nila naisabuhay. At ikaw ang mabubuhay nito ng buong tapang, buo at malaya. Hindi ito swerte, ito'y pagkakaayon. Walang tunay na swerte kung wala ang pagkakatugma. Ang tunay na kasaganaan ay dumarating kapag ang iyong kilos, damdamin at hangarin ay naaayon sa enerhiyang hinihingi mo, tahimik pero di matitinag. Hindi mo kailangang sumigaw para maging makapangyarihan. Hindi mo kailangan ng palakpak para mapansin. Kailangan mo lang ng isang panloob na isi upang gisingin ang bawat pintong matagal nang naghihintay. At ang sandaling iyon ay ngayon na. Hindi balang araw. Hindi pagkatapos mong ayusin ang lahat. Ngayon. Sa Hulyo 7. Markahan mo ang araw hindi lang sa kalendaryo, kundi sa kaluluwa. Sindihan ang kandila. Gumawa ng matapang na hakbang. Sabihin ang isang katotohanan. Kumilos. Kahit maliit. Gawin ito ng buong puso. Dahil ganyan dumarating ang kasaganaan. Hindi sa ingay, kundi sa katiyakan. Mga huling salita. Hindi mo hinahabol ang iyong tadhana. Sinalubong mo ito. Lumakad ka pasulong. Taas no. Bukas ang puso. Dahil matagal nang iiyi ang sagot ng universo. Ngayon, ikaw naman ang magsabi na itinadhana ka talaga para dito. Ang kailangan mo lang ay isang sandali upang tumindig patungo rito. Ganito ang itsura ng pagbabago. Hindi lang basta pagbabago, kundi pagkakaayon. Hindi ito bagong buhay, kundi ang buhay na matagal nang naghihintay. Na ikaw ay handang angkinin ito. Pananaw spiritual at ugnayan sa universo. Kapag nagkakatugma ang mga bituin, hindi ito swerte. Ito ay pamana. Madalas nating isipin na ang universo ay gumagalaw ng walang direksyon. Na ang biyaya ay bumabagsak lang sa maswerte. At ang tagumpay ay dumarating sa may tamang tiyempo. Ngunit ang totoo, kumikilos ang universo ng may layunin. May disenyo. May di nakikitang karunungan. Na matagal nang umaakay sa'yo bago mo pa ito nalaman. At Leo, ang bintanang ito ang pagbubukas ng Hulyo 7. Hindi lang ito kaganapang kosmiko. Ito ay isang tipanan ng kaluluwa. Banal na oras, hindi basta deadline. Sa kulturang Pilipino, alam natin ang ibig sabihin ng banal na tiempo. Ang tawag natin dito ay tamang panahon. Pinagdarasal natin ito. Pinaghihintay-hintay. Nararamdaman natin sa ating laman at buto kapag ito na yon. At ito na nga ang sandaling iyon. Hindi dahil sinabi ng mga bituin, kundi dahil handa na ang iyong espiritu. May dahilan kung bakit ka mas balisa kamakailan. Kung bakit hindi na ganoon kabuhay ang dating mga pangarap. Kung bakit may mga taong, lugar at gawin na unti-unting nawawala sa buhay mo. Hindi ka bumabagsak. Inaayos ka lang muli. At ang pag-aayos na ito ay paraan ng langit upang ihanda ka. Para sa bagay na hinog ka na sa pagdadala. Kasama mo ang mga ninuno. Sa paniniwalang Pilipino, hindi tayo naglalakad ng mag-isa. Kasama natin ang ating mga ninuno. Gumagabay, nagpoprotekta, bumubulong sa panaginip. At sa mga ganitong sandali ng pagbabago, sila'y dumadalo upang masaksihan ang iyong pag-angat. Upang makita kang maging katuparan ng kanilang matagal ng panalangin. Kaya't kapag sinindihan mo ang kandila sa Hulyo 7, at ngayon, may pagbabagong nararamdaman. Hindi ito maingay. Hindi ito biglaan. Pero ito ay totoo. Hindi maikakaila. Ang banayad na pagkakaiba. Sa simula, ito'y pakiramdam lang.
Na ang bigat sa dibdib ay hindi na kasing bigat. Na ang langit ay tila mas malawak. Na kapag binanggit ang pangalan mo, parang ikaw na muli yon. Minsan, titigil ka sa pagdududa sa sarili mo sa mga pagpupulong. Magtatanong ka ng mga bagay na ayaw tanungin ng iba. At sa unang pagkakataon, makukuha mo ang sagot na magbabago sa lahat. Nagiging magnetic ang enerhiya mo. Nakikinig ang mga tao kapag nagsasalita ka. Bumubukas ang mga pintuang dati sarado. Hindi mo na kailangang kumatok. Bumubukas ang mga ito dahil ramdam nila ang pagdating mo. At saka mo mapapansin. Ang mga oportunidad na mismo ang lumalapit sa'yo. Ang collaboration na matagal mong inaasam. Ang tawag mula sa taong tumanggi noon. Isang mensahe sa iyong inbox na nagsasabing, matagal ka na naming pinapanood. Ang mas matapang na ikaw. Gagawin mo na ang leap. Ipapasubmit mo na ang pitch. Ilulunsad mo na ang maliit na negosyo. At sa wakas ay masasabi mo, ito ang gusto ko. At sa halip na takot, kapangyarihan ang mararamdaman mo. Dahil Leo, kapag nakaayon ka na sa iyong katotohanan, hindi mo na kailangan ng papuri. Simula na ito ng pag-akit ng tunay na pagkilala. Hindi ito kayabangan. Ito ay pagkakatugma. Ang emosyonal na gantimpala. Mas malapit ka sa pamilya mo. Hindi dahil nagbago sila, kundi nagbago ka. Mas banayad ang pananalita mo. Mas malakas ang tawa mo. Umiiyak ka ng walang hiya. Nagdiriwang ka ng hindi lumiliit. Gigising ka muli ng may kasabikan. Na ang mundo ay hindi na kailangang lampasan. Kundi sayawan. At marahil dumaloy ang pera. Marahil dumating ang pag-ibig. Marahil ang pangalan mo ay marinig sa mga silid na dati pinapangarap mo lang. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi ang nakuha mo. Kundi ang naalala mo. Bukas ako. Handa ako. Tinatanggap ko. Hindi ito basta ritual. Ito ay energetic permission. Hakbang 3, isulat ang iyong roar statement. Ang kasaganaan ay sumusunod sa kalinawan. Hindi sa malabong hiling o tahimik na dasal. Kundi sa malakas, tiyak, at buong paniniwalang hangarin. Leo, nasa tinig mo ang iyong lakas. Kaya magsalita. Magsulat. Angkinin. Sa isang malinis na papel, magsimula ng talata gamit ang sa bintanang ito, ako'y pumapasok sari. Isulat ang bersyon ng sarili mong namumuhay na sa pangarap mong buhay. Hindi sa hinaharap kundi ngayon. Ilahad ang tagumpay, yaman, kapayapaan, liwanag at saya. Pagkatapos, tiklupin ito. Ilagay sa iyong pitaka, altar, o ilalim ng unan. Hayaan mong dalhin ng iyong diwa ang enerhiya sa susunod na 7 araw. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, kapag sumusulat tayo ng may damdamin, tinatawag natin ang diwa. At ang diwa ay mas malakas kaysa anumang pagsisikap. Hakbang 4, isang matapang na gawa ng pagkamapagbigay. Ito ang magugulat sa iyo. Ang huling hakbang ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa daloy. Kapag nagbibigay ka ng may intensyon, mas lalo kang nagkakaroon ng espasyo upang tumanggap. Sao pagkatapos ng Hulyo 7, gumawa ng isang gawaing may tapang at malasakit. Suportahan ang lokal na tindero nang hindi humihingi ng tawad o diskwento. Mag-iwan ng liham na may kabutihan nang hindi nagpapakilala. Magbigay ng payo sa taong hindi umaasa nito. Magsabi ng katotohanang matagal mo nang kinikimkim nang may pagmamahal, hindi galit. Leo ang tanda ng puso. At ang pusong puno ay laging bumabalik sa higit pa. Ito ang iyong alon. Ang alingaw ng kasaganaan ay nagsisimula kapag ibinibigay mo ang bagay na nais mong matanggap. Kahit ang pinakamunting handog ay nagiging ginto kung mula sa katotohanan. Ano ang itsura ng tunay na pagbabago? Hindi ka binabago ng universo. Ipinapakita lang nito kung sino ka talaga. Sinundan mo ang mga senyales. Inihanda mo ang iyong espasyo, isipan, at puso. Hindi ka narito upang habulin ang biyaya. Narito ka upang maging kaluluwang handang tanggapin ito bilang tahanan. Paano maghanda, kaisipan, ritual, at mga hakbangin? Hindi mo hinihintay na bumukas ang pintuan. Nagiging ikaw ang taong tumatawid dito. Ang kasaganaan ay hindi basta-basta dumarating. Dumarating ito kapag naayon ang lahat. At ang pagkakaayon ay nagsisimula bago pa man lumitaw ang pagkakataon.
Ang Hulyo 7 ay hindi lang isang petsa. Ito ay isang pagtawag. Isang banal na hatak patungo sa bersyon mo na matagal nang naroroon. Buo, maninning at walang pag-aalinlangang makapangyarihan. Ngunit kailangang salubungin mo siya kalahating hakbang palapit. Hakbang 1, linisin ang ingay, protektahan ang apoy. Leo, may apoy kang dala. Ngunit kahit ang apoy ay kailangang protektahan sa hangin at ingay. Sa loob ng 3 araw bago ang Hulyo 7, likhain ang katahimikan. I-declutter ang iyong espasyo. Linisin ang iyong salamin. Magsindi ng kandila at maupo ng mag-isa, walang telepono, walang abala, puro paghinga. Itanong sa sarili. Aling bahagi ko ang hindi na sumasalamin sa kung sino ang nagiging ako? Bitawan ito. Isulat. Sunugin. I flush. Ang simbolismo ay mahalaga, lalo na sa isang sign na pinamumunuan ng araw. Tulad ng paniniwala sa mga tahanang Pilipino. Linisin mo muna ang bahay bago dumating ang bisita. Ang kasaganaan ng bisita. Ihanda mo ang iyong panloob na tahanan. Hakbang 2, basbasan ang katawan, i-charge ang espiritu. Ang katawan mo ay hindi lalagyan lamang. Ito ay isang daluyan. Mas malayang dumadaloy ang kasaganaan sa mga taong buo ang presensya sa sarili. Sa Hulyo 7, gumising ng maaga. Ipadampi sa balat ang sinag ng araw. Mag-asin bath o shower, kahit gamit lang ang asin sa bato at panalangin. Magsuot ng kulay leo, ginto, sunog na kahel o malalim na pula. Galawin ang katawan, sumayaw, maglakad ng nakayapak sa damuhan, o mag-unat habang may musikang nagpaparamdam sa iyong naglalagablab kang muli. Sabihin ng malakas. Sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayong buhatin ang lahat ng may dignidad. Ngunit ang dignidad ay hindi nangangahulugang pagtatago ng sakit. Ito'y pagbubukas. Upang ang iyong kwento ay maging tulay, hindi pader. Huwag hayaang ang pride ay magnakaw ng koneksyon, oportunidad at kagalingan. Maaaring nasa kabilang panig ng pagiging bukas. Ang kasaganaan na matagal mo nang hinihintay. Ang takot sa pagbabago na nagmumukhang paghawak. Gustong-gusto ni Leo ang kontrol. Dahil sa kontrol may katiyakan. At ang katiyakan ay ligtas. Ngunit ang bintanang ito, simula Hulyo 7, ay hindi tungkol sa pagplano ng bukas. Kundi sa pagtitiwala dito. Maaaring maramdaman mong huminto muna. Magsabi ng, hintayin ko muna. Hindi pa ako handa. Paano kung hindi magtagumpay? Ngunit ang pag-aalinlangan ay kaaway ng pagkakaayon. Hindi naghihintay ang universo ng perpektong oras. Ginagantimpalaan nito ang matapang na aksyon. Gumalaw. Hindi dahil handa ka na, kundi dahil nakaayon ka na. Emosyonal na pagyelo kapag puso'y tumitigil. Minsan, dahil sa sobrang pagbibigay. Humihinto ka na sa pagbibigay. Hindi dahil ikaw ay malamig, kundi dahil nasunog ka na noon. Ngunit Leo, ang puso mo ay hindi isang larangan ng digmaan. Ito ay isang ilaw. Kapag isinara mo ito, isinara mo rin ang dalas ng enerhiya na humihila ng kasaganaan. Pag-ibig. Pag-ibig sa sarili. Pag-ibig sa buhay na binubuo mo. Pag-ibig sa mga taong tunay na nakakakita sa'yo. Kaya tunawin ang yelo. Pakinggan muli ang tibok ng puso. Dahil wala nang mas mabilis dumating kaysa sa kasaganang tinatawag ng pag-ibig. Ano nga ba ang humaharang sa bintana? Hindi ang universo. Hindi ang oras. Hindi rin ang swerte. Kundi ang paniniwalang kailangan mo pa itong patunayan. Na kailangan mo pang maghintay. Magpaliit. Magkontrol. At magpakitang gilas. Ngunit ang Golden Abundance Window ay hindi humihiling ng performance. Ito ay paanyaya sa pag-alala. Panahon mo nang akayin ang sarili mo tungo sa liwanag. Dahil ang puso mo, ang pinakamakapangyarihang bahagi mo, hindi nilikha upang lang manatiling buhay. Ito ay nilikha upang mamuno. Ang pagkahanay ng leon. Leo, ikaw ay pinamumunuan ng araw. At ang Hulyo 7 ay isang solar echo. Isang pagbabalik sa ningning. Isang paalala ng iyong karapatang isinilang. Wala nang pagtatago sa baka sa susunod. Wala nang pagbibigay daan para lang maitaas ang iba. Ito ang bintanang sumasalamin sa'yo. Nagpapalakas sa'yo. At ginagantimpalaan ang bawat tapang na hakbang na gagawin mo.
Simula ngayon. Kaya tumindig. Hindi dahil naghahanap ka ng pagpapatunay, kundi dahil naunawaan mo na. Hindi ka isinilang upang makihalo. Isinilang kang magningning at painitin ang buong mundo. Ano ang maaaring humarang sa iyong kasaganaan? Ang tanging hawla na nakakulong sa leon ay ang hawlang siya rin ang gumawa. Leo, ikaw ay kapangyarihan. Ngunit kahit ang kapangyarihan ay may anino. At bago pa man umusbong ang iyong kasaganaan, kailangan mong harapin ang mga bagay na humahadlang dito. Ang bintanang ito, ang banal na pagkakataon, ay hindi lang nagbibigay ng gantimpala, kundi nagpapakita rin ng katotohanan. At kapag hindi pinansin ang katotohanan, ito'y nagiging balakid. Ang takot na maging sobra. Narinig mo na ito noon pa. Masihado kang maingay. Masihado kang mayabang. Masihado kang matindi. Kaya pinahina mo ang liwanag mo. Ginawang mas maliit ang sarili mo upang masumiksik ang iba. Ngunit ang kasaganaan ay hindi dumadaloy sa katahimikan. Dumadaloy ito sa katapatan sa sarili. Kung palagi mong pinapatawad ang sarili mo sa apoy na dala mo, paano ka kikilalanin ng universo bilang liwanag? Ang pagmamalaking nagiging baluti. Ang pride ay nagpoprotekta. Ngunit minsan, ito rin ay naglalayo. Leo, ikaw ang inaasahan ng marami. Ngunit kailan ka huling umasa sa iba? Ang pag-amin na kailangan mo ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Mga lakas ng Leo at ang pagkakahanay nito sa Golden Abundance Window. Hindi humihingi ng pahintulot ang araw upang sumikat, ginagawa lang nito. Kung ang universo ay isang entablado, hindi kailangan ni Leo ng audition. Pagpasok mo pa lang, nagbabago na ang paligid. Hindi dahil hinihingi mo ito, kundi dahil dala mo ang layunin. Nasa paraan ng iyong pananalita. Sa paraan ng iyong pagmamahal. At sa pagiging totoo mo, kahit kailan ay hindi ka pumapayag sa huwad. Ang iyong apoy muling pinasiklab. Minsan, kahit ang pinakamaliwanag na liwanag ay nadidim. Minsan, kahit ang pinakamatatag ay napapagod. At Leo, matagal ka nang naging matatag. Kaya minsan, nakakalimutan mo kung paano ang mapansin hindi lang dahil sa iyong lakas, kundi sa kabuuan mo. Ngunit dumating na ang Golden Abundance Phase. Panahon ito kung kailan hindi lang bumabalik ang iyong likas na katangian. Mas lalo pa itong umaangat. Ang iyong kumpiyansa ay nagiging kaliwanagan. Ang iyong karisma ay nagiging impluwensya. Ang iyong katapatan ay nagiging pamumuno. At ang iyong pagnanais ay nagiging kapangyarihan. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng nakakakita sa iyong pag-angat. Ang arketipo ni Leo ay hindi tungkol sa ingay, kundi sa presensya. Namumuno ka sa pamamagitan ng halimbawa, ng tapang, ng katotohanan kahit nangangatob pa ang iyong tinig. At sa Hulyo 7, magbubukas ang pinto kung saan mas mabilis na tumutugon ang universo. Hindi ka na basta napapansin. Ikaw na ang pinagmamasdan. Ang iyong puso ang iyong gabay. Sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayong maging mapagkumbaba. Magbigay ng higit, humingi ng kaunti. Magtiis, magsakripisyo. Leo, naisaulo mo na yan. Ngunit may ibang hinihiling ang bintanang ito. Hindi nito nais na magbigay ka pa. Nais nitong tumanggap ka na. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay banal. Ang iyong pagmamahal ay bumuo ng mga tahanan. Nagpagaling ng mga sugat. Nag-akay ng iba sa gitna ng unos. Ngunit ngayon, ito ay itinakda. Espesipiko. At sa pagkakataong ito, para ito sa Leo. Bakit Hulyo 7? Maaaring sabihin ng mga astrologo na ito ay dahil sa planetary transits. Sa pagtatapos ng mga retrograde o sa bulong ni Venus sa araw. Ngunit lagpas sa mga bituin, may masinaunang dahilan. Isang intuitibong pagkakaayon na matagal nang nararamdaman ng ating mga ninuno. Lalo na sa mga kulturang tulad ng atin. Na malalim ang koneksyon sa di nakikitang mundo. Sa tradisyong Pilipino, marunong tayong bumasa ng tahimik na mga senyales. Ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang pagbagsak ng liwanag. Ang pagbabago ng enerhiya na tila nagsasabing, may kakaiba. Ang Hulyo 7 ay ang pagbabagong iyon. Hindi lang ito tungkol sa numerolohiya, bagamat ang 7 ay sagrado. Kumakatawan sa katuparan, banal na oras, at espiritual na paggising.
Hindi lang ito ang Leo season na kumakatok, ito ay panimula pa lang. Ito ang sandali bago ang sandali. Kung kailan handa na ang lupa, ngunit ang binhi ang kailangang magpasyang tumubo. At ang nagpapaginto sa bintanang ito ay hindi kung ano ang matatanggap mo, kundi kung ano ang handa ka nang buksan mula sa loob. Bakit tinawag itong window? Dahil ang mga bintana ay panandalian lamang. Bubukas sila panandalian lang. At ikaw ay may pagpipilian. Tumawid. O maghintay ng isa pang taon, isa pang panahon. Umaasang muling dadating ang parehong liwanag. Ang parehong tapang. Ang bintanang ito ay para tawagin ang kasaganaan. Hindi lamang yaman, kundi mga oportunidad, pagkakakilala, mga biglaang tagumpay, pagpapagaling, pag-ibig, at kaliwanagan. Hindi ito tungkol sa pagbuo ng panibagong sarili. Ito'y tungkol sa wakas ng pagtakip. At ang pagsisimula ng pagiging ikaw. Walang paghingi ng tawad, walang pag-aalinlangan. At Leo, kung binabasa mo pa ito, hindi aksidente ang pagdating mo rito. Nandito ka dahil may bahagi sa iyo na matagal nang nakakaalam. Bubukas na ang iyong bintana. Paano kung sabihin ko sa iyo? Ang universo ay tahimik na inaayos ang sarili para sa iyo. Hindi para sa lahat. Hindi para sa bawat tanda. Kundi para sa Leo. Ang isinilang upang mamuno, bumangon, at umatungal. Sa Hulyo 7, magbubukas ang iyong bintana. Hindi lang para sa swerte, kundi para sa gintong kasaganaan. Ang uri na umaayon sa iyong puso at kapalaran. Ang uri na hindi mo kailangang habulin, kundi inaangkin mo. Dahil ang leon ay hindi naghihintay ng pahintulot. Alam nito kung kailan ang tamang oras. At Leo, oras mo na. Umiikot ang kalendaryo. Dumarating at lumilipas ang mga araw. Ngunit hindi bawat araw ay may bigat. Hindi bawat petsa ay may kapalaran. Iba ang Hulyo 7. Hindi lang ito basta markang nakasulat sa pahina. Ito'y isang kosmikong pagkakaayon. Isang banal na pintuan. Na para lamang sa mga matapang na handang tumawid. At Leo, hindi ka kailanman itinadhana para makihalubilo lang. Ang iyong enerhiya ay hindi bulong, ito'y apoy. Ang layunin mo ay hindi hiniram, nasa iyong pagkatao na ito. Higit pa ito sa astrolohiya. Ito ay tungkol sa hatak na matagal mo nang nararamdaman. Ang pakiramdam na may paparating. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito mawawala sa iyo. Kaya huwag mo itong tawaging pagkakataon lang. Huwag mong pagdudahan ang mga senyales. Nakatayo ka sa gilid ng isang gintong pagkakataon. At ang tanging hinihiling nito ay ang maalala mo. Kung sino ka. Ano ang Golden Abundance Window? May mga sandaling hindi kumakatok kundi kumikislap. May mga araw na tila pangkaraniwan lang. Gigising ka, susundan ang nakasanayang gawain, at tahimik na lilipas ang oras. Parang alon sa dalampasigan na dumarampi pero hindi nananatili. Ngunit may mga bintana. Mga pambihirang pagbubukas mula sa kalangitan. Panandalian pero makapangyarihan, mga sandaling ang enerhiya ay naayon. Ang langit ay luminaw at ang dating tila malayo ay biglang abot kamay. Ang Golden Abundance Window ay isa sa mga bihirang pagkakaayon na ito. Ngunit hindi ito para sa lahat.